21. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me, because I live. You also will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. May the Lord bless the reading of His words. Ang atin po na pangaral ngayon ay may pangmagat na God with us through the Holy Spirit, Jesus unity, and believers connection. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo mga po ay manalangin. Aming Diyos, amin pong ipinagkakatiwala sa inyo ang paangaral ng inyong pong salita. Kayo, O Diyos, ang manguna at ang inyong Santong Espiritu sa amin ay mangusap sa pamagitan ng inyong lingkod at buksan ang puso ng bawat isa sa pagtanggap ng inyong pong salita at mensahe na isa sa buhay bilang mga mananampalataya. Kami po ay nagkakatiwala na ito po ay mangyayari sa kapangyarihan at kilos na rin ng inyong Espiritu. Sa pangalan lamang po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, tayo po, habang tayo sama-sama, sa panahon na ito na kung tawagin po nila ay Christmas, ay ang diwa naman nito ay ang pag-celebrate ng kapanganakan ng ating tagapagligtas na Panginoong Hesukristo. Sa araw na ito, tayo ay magsasalamin doon sa Juan 14:20, isang bahagi doon sa binasa natin po kanina. At ang Juan 14:20 ay isa pong verse na napakaganda po sapagkat isinasa loob po nito yung essence ng Christmas. At ano nga po ang essence ng Christmas? God with us. Kaya nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang exciting na discovery na nag-sheds ng bagong liwanag doon po sa kwento ng mga magus or magi sa English at yung pong Star of Bethlehem. Yung recent studies po ay nagsuggest na yung Star of Bethlehem ay maaari daw na ito yung conjunction ng Jupiter at ng star na ang pangalan po ay Regulus noong September 14, 3 BC. Sapagkat sa kasaysayan, yan lang po ang nangyari na merong napakaliwanag na nakita sa kalangitan nung gabi iyon. It was the date, September 14, 3 BC, na kung saan ang celestial event na ito ay nangyari na ang planetang Jupiter ay napakaliwanag po nito at maliwanag din ang star na Regulus ay siya po ay umiikot ng 3 beses yung Jupiter doon po sa Regulus na nagbibigay ng napakaliwanag na doon po sa madilim na kalangitan. Kaya maaari na sa bagong pagkakadiscover na ito ay ma-realize din na meron palang sala doon sa pagkalkula ng ating kalendaryo. Pero mas matibay po ang paniniwala na ito nga po ang nakita nilang maningning na bituin, yung conjunction ng Jupiter, sapagkat ang Jupiter po ay kinikilala bilang the king planet
conjunction ng Jupiter sa Regulus. At ang Regulus naman ay kinikilala bilang the King Star. Doon po sa constellation ng Leo. At ang Leo, o sa Tagalog ay Leo, ay naka-associate po yan sa royalty at sa Lion of Judah. Walang iba. Lahat yan ay mga attributes ng ating Panginoon Kristo bilang ang Panginoon Kristo hari. Siya ay nasa royalty at siya rin ay Lion of Judah. Kaya ito po ay magiging makikita bilang isang powerful sign ng royal birth na ayon sa pag-iisip ng mga bumisitang mga magus or magi sa English na mga skilled sa astrology. Hindi naman po natin ipinopromote ang astrology. Pero kung atin pong i-reflect sa ganitong discovery, ito po ay nagpapaalala sa atin ng incredible ways na ginagamit ng Diyos ang sangkalangitan upang ideklara ang kanyang kalulatian at i-guide ang kanyang mga tao. With this in mind, tayo po ay pumalaot na sa mensahe ng Emmanuel or God with us sa pamagitan ng banal na Espiritu. At ito po ang ating text. In that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Alam po natin na nagsasalita rito ay ang ating Panginoon Kristo at bahagi po rin po ito ng ang diskurso doon sa upper room kung saan isinagawa po nila ang Passover at in-institute ng Panginoon ang Holy Communion. At i-breakdown po natin ito sa ilang key points. Yung pong sinabi niya, I am in my Father, una. Ito po ay nagsisignify ng intimate and unique relationship sa pagitan ng Panginoong Yesus at ng Diyos Ama. It emphasizes Jesus' divine nature, ang kanyang makalangit at ang kanyang makadiyos na kalikasan, and unity with God. Pangalawa ay, and you in me, you are in me. It indicates the believer's union with Christ. Ang ating pakikipag-isa sa ating Panginoon Kristo ay ipinapahiwatig ng salitang and you in me. Sa pamagitan ng pananampalataya, ang mga Kristiyano, tayo mga nananalig sa ating Panginoon ay spiritually united with Jesus, na kung saan tayo po ay nakakabahagi ng kanyang buhay at ng kanyang mga pagpapala. At sinabi, I in you or I am in you. This refers to the indwelling presence of Jesus in the believers through the Holy Spirit. Ang ating Panginoon Kristo ay nananahan sa atin sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At pagkatapos po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon at pagkatapos ay nag-ascend na siya sa langit, umakit na po siya, yung Holy Spirit naman ay bababa sa loob ng mga mananampalataya, guiding, comforting, and empowering them. So, ang verse na John 14:20 ay nag-highlight ng isang napakabisang spiritual connection between Jesus, God the Father, and believers. It assures the disciples na kahit na ang Panginoong Yesus ay lilisan na at hindi na nila makakasama physically, ang kanyang presensya ay mananatili sa kanila sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya, ang ating assertion na ito, through the Holy Spirit, we are united with Jesus and God, sharing in their divine presence and love. Ang assertion po nito ay nagbibigay diin sa role ng Holy Spirit as the means na kung saan ang mga mananampalataya ay nararanasan ang union o pakikipag-isang ito. The Holy Spirit is God's presence within us, guiding, comforting, and empowering us. And this highlights the profound spiritual connection na meron ang mga mananampalataya
kay Jesus at sa Diyos Ama. At nagsisignify din ito na sa pamagitan ng pananampalataya at ng pagtira o pananahanan ng Banal na Espiritu, tayong mga mananampalataya ay dinadala sa isang close personal relationship with the divine. Kaya ang statement na ito ay nagsasalungguhit o nagbibigay pagdidiin ng benefits ng pakikipag-isang ito. The benefits of this union. Ano po yun? Believers not only experience God's presence in their lives, but also partake in His love, grace, and blessings. Kaya ito ay nag-a-assure sa atin na we are never alone at palagi tayong nasasakupan ng pag-ibig ng Diyos. Ang mensahe po natin ay ito. The birth of Jesus signifies God's desire to dwell among His people. The birth of Jesus signifies God's desire to dwell among His people. And this results to what we claim right now, na we are in union with God. Sa Matthew 1:23, in-announce ni Gabriel kay Joseph, ang sabi niya doon sa Matthew 1:23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Ang statement po na iyon ay nag-highlight ng incredible truth na ang Diyos ay pinili niya na bumaba at manirahan sa kalagitnaan natin in the person of Jesus Christ. At ang pagkilos na ito ng makalangit na pag-ibig at kapakumbabaan, ito po yung puso ng Christmas story, na ang kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem ang pasimula ng plano ng Diyos to restore humanity to Himself. At kahit na po matapos na mag-ascension ng Panginoon doon po sa kanyang pag-akyat sa langit, ang pangako ng presensya ng Diyos ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tumitira sa loob ng bawat mananampalataya na tinitiyak na tayo ay hindi nag-iisa. We are never alone. Now, the question is this: what are the three aspects of our accession in relation with the message statement? Una, through the Holy Spirit. Second, united with Jesus and God. And third, sharing in their divine presence and love. So, unahin po natin yung through the Holy Spirit. Ang sabi sa John 14:16-17, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with forever, the Spirit of truth. Ang mga verse na ito, together with verse 20 na ating topic, ay nag-highlight noong tinatawag nating indwelling presence. Ang presensya ng pananahanan ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya. At ang indwelling presence po na ito, ang key aspect ng New Covenant. Ito po yung katuparan ng bagong paikipagtipan ng Diyos na kanyang ipinagpauna na doon pa sa kay Propeta Jeremias, kay Propeta Ezekiel, at maging kay Jeremias at Isaias. Ipinapaliwanag ng ating Panginoon Kristo na doon sa araw ng pagdating ng Holy Spirit, maunawaan ng mga disipulo, ma-realize nila na si Jesus ay nasa Ama, sila ay nasa Jesus, at si Jesus ay nasa kanila. Jesus is in the Father, they are in Jesus, and Jesus is in them. Kung kaya nga po ang mga verse na ito ay nag-illustrate ng interconnected relationship within the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, and how believers are brought into this divine fellowship. Ang pangako ng banal na Espiritu at ang realization ng pagiging kay Kristo or in Christ ay nagpo-provide sa mga mananampalataya ng assurance at confidence sa kanilang faith journey. Kaya, ang ating naisiparating o ang punto lamang nito is the Holy Spirit is not just a distant helper.
but an intimate presence within us. He guides us in our daily decisions. Kinukumport tayo sa mga panahon ng kalumbayan or sorrows at pinapalakas tayo na may sa pabuhay natin ang ating pananampalataya ng may katapangan. Ang divine presence na ito ay palagi ang source ng ating lakas at karunungan, helping us navigate the complexities of life. At bilang illustration, tingnan natin yung smartphones virtual assistants. Yung nasa kaliwa ay Siri, yung nasa kanan Google Assistant. Ilan lamang po yan ng mga app na virtual assistant. Ang mga assistants na yan ang nagpo-provide ng help and guidance. Sila yung mga sumasagot ng mga tanong at nag-o-offer ng mga directions. Kagaya nito, ang banal na espiritu ay ang ating makalangit na assistance. Always available to guide, comfort, and empower us through our knowledge of the Bible. So, the Holy Spirit is our divine assistant, always available to guide, comfort, and empower us through our knowledge of the Bible. So, ito po ay ginagawa niya on daily basis. At kaya nga naman po ay ang tao, ay kadalasan, ay ito po ay hindi pinapansin. People take it for granted or nanineglect po nila. Pero, kung paanong yung virtual assistants ay tumutulong na mag-navigate sa ating mga daily tasks, ang banal na espiritu ay tumutulong sa ating mag-navigate sa ating spiritual journey. Ang Holy Spirit, siya po ang ating constant companion, providing wisdom and insight kapag tayo po'y kumakaharap ng mga difficult decisions. He offers comfort in times of sorrows. At ang divine presence na ito ay ang regalo na ipinangako ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga disipulo, ensuring that they and we would never be without God's guidance and support. Palagi nandyan po ang patnubay at suporta ng Panginoong Diyos. Kaya, ito po ay napakalaking kawalan kung hindi po natin ito tatanggapin or hindi natin ito alam or babaliwalain natin ang bagay na ito. Kaya ang hamon sa atin ay ganito. This Christmas, take time each day to pray and seek the guidance of the Holy Spirit in your decisions and actions. Halimbawa, set aside a few moments each day, perhaps in the morning or before bed, to quiet your mind and pray. Ask the Holy Spirit to guide you in your daily tasks, decisions, and interactions, or listen for His promptings and be open to His leadings. Kaya, ang point lang dito ay, kapag ginagawa mo ito bilang araw-araw na habit, magiging more attuned ka, no? Kumbaga, ikaw ay tunado sa presence ng Holy Spirit at sa guidance nito sa iyong buhay, no? Pangalawa, ay united with Jesus and God. Sa John 17:21 ay ganito ang nakasulat, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. So ito yung pakikipag-usap ng ating Panginoong Yesus sa Diyos Ama, na bilang siya ay kanina nga binasa natin sa ating confession, siya ay ating saserdote. So ito yung priestly prayer ng ating Panginoong Kristo na nag-i-intercede para sa ating mga mananampalataya. Yung 17:21 at yung John 14:20 ay pareho silang nag-emphasize sa unity within the Trinity. Doon sa John 14:20, ito ay ang Panginoong Yesus nangungusap tungkol sa intimate relationship between Himself, the Father, and the believers. Ganon din, itong John 17:21 ay nag-highlight ng oneness between the Father and the Son. At nag-extend ito, yung unity na ito, na na-include na ang lahat ng mga mananampalataya. So, this unity is meant to be a testimony. No? Ito yung proof natin sa mundo ng pag-ibig
pag-ibig ng Diyos at ng katotohanan ng misyon ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang punto lamang ay ito, through faith and the Holy Spirit, we are united with Jesus and God, bringing us into a close, personal relationship with the divine. Ang union na ito, ang pakikipag-isang ito kay Jesus at sa Diyos, hindi po ito isang malayo or abstract na konsepto, kundi isang malalim, personal at transformative na relationship na sa pamagitan ng pananampalataya at ng banal na Espiritu, tayo ay dinadala into the very life of God na nararanasan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya at ang kanyang presensya. Ang kanyang presensya sa kamanghamanghang paraan. So this relationship sustains us, nourishes us, and empowers us to live out our faith. No? Kaya natin isasagawang pamuhay ang ating pananampalataya sa mga makabuluhang pamaraan. At gusto kong gamitin ng ilustrasyon na kung tawagin po ay quantum entanglement. Sa physics po ito, no? Ang konsepto ng quantum entanglement na kung saan yung pong mga particles, they remain connected and instantly affect each other regardless of distance. Na kung paanong ang banal na Espiritu at ang ating pananampalataya, sa pamagitan nito, tayo ay united with Jesus and God in an incredible and inseparable way. Na no matter where we are, nasaan man tayo, tayo ay nakaduktong, no, sa Diyos. At ito ay hindi mapaghihiwalay. No? Itong quantum entanglement ito ng mga particles, it is a fascinating phenomenon na kung saan sila ay nananatiling interconnected no matter how far apart they are. Kaya itong scientific concept, ito po ay sumasalamin sa ating spiritual reality. Na through faith and the indwelling of the Holy Spirit, we are intimately connected to Jesus and God. At ito pong union na ito, it transcends physical boundaries and time, allowing us to experience a deep personal relationship with the divine. At ang relationship na ito, ito po yung nagsusustain sa atin, nagna-nourish at nagpapalakas sa atin na isapamuhay ang ating pananampalataya sa mas makabuluhang pamamaraan. Kaya ang hamon sa atin, reflect your relationship with Jesus and God. Make a commitment, no, na para mapalalim mo ang relationship na ito sa pamagitan ng regular Bible study and prayer. So take time to evaluate your current relationship with Jesus and God. Are you spending enough time in prayer and reading the Bible? Maganda mag-set ka ng mga specific goals para mapalalim mo ang relasyong ito. Kagaya ng i-dedicate mo ang certain amount of time bawat araw sa Bible study or joining a small group for fellowship and accountability. Kaya kung gagawin mo ito ng intentional, it nurture your relationship with God. At ikaw ay lalago, no? Napapalapit sa Kanya at maranasan mo ang Kanyang presensya ng mas lubos. So, pangatlo, sharing in their divine presence and love. Sinasabi sa atin sa Romans 5 verse 5, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Yung Romans 5 verse 5 at saka itong ating text, John 14:20, pareho itong nagbibigay paglilinaw sa kahalagahan ng banal na Espiritu sa loob o sa buhay ng mga mananampalataya. Bilang siya ang nagdadala ng pag-ibig ng Diyos at nag-a-assure sa atin ng ating unity with Christ and the Father. At ang indwelling o ang paninirahan ng banal na Espiritu ang nagtitiyak sa mga mananampalataya na sila ay united with Jesus and the Father.
gaya ng idinidescribe sa atin sa John 14:20. This unity is a proof to God's love being actively present in our lives. Gaya ng mabasa natin dyan nga sa Romans 5 verse 5. Ang punto lang natin na ito, the Holy Spirit pours God's love into our hearts, allowing us to experience His divine presence and love. Ang pag-ibig ng Diyos na ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ito po ay isang nakapagpababagong persa. Pinupuno nito tayo ng sense ng presensya ng Diyos at tayo ay inuudyukan na ibahagi ang pag-ibig na ito sa mga iba. Kaya nga, this divine love is not just for our own benefit, but is meant to overflow into our relationships, sa komunidad, sa mundo, na nagre-reflect ng biyaya at compassion or habag ng ating Panginoong Diyos. Bilang ilustrasyon, tingnan natin yung mga social media platform. Ang social media platform, ito po yung nagko-connect sa mga tao across the globe, allowing them to share experiences and support each other. E ang pag-ibig po ng Diyos na ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu, it connects us with others, enabling us to share His love and blessings with those around us. Kaya, ang social media platforms, ito po ang nagre-revolutionize ng pamaraan na papaano tayo makakonekta sa mga iba, na kanya pong ginigiba ang mga geographical barriers, no, yung mga harang, and fostering a sense of community. Gayun din naman, ang pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating mga puso, it connects us with others in remarkable ways. This divine love compels us to reach out, support, and care for those around us. Kaya nga ito'y nagtatransform ng ating interactions. Ginagawa ng mga ito na reflection ng biyaya at compassion ng Panginoong Diyos. So as we experience God's love, we are called to share it. Kung saan ay lumilikha ito ng ripple effect, no? Na nahihipo ang mga buhay ng mga iba at nagdadala ng pag-asa. Kaya ang hamon sa atin ay share God's love with others this Christmas season. Magsagawa ka ng mga act of kindness and love to those around you. Maaari itong maging isang simple na offering a word of encouragement, helping a neighbor with a task, or donating to a charity. By intentionally performing acts of kindness, nagre-reflect ito ng pag-ibig ni Kristo at gumagawa ng isang positive impact sa mga buhay ng mga iba. So, let this be a daily practice, not just during the Christmas season, no? But throughout the year. So, bilang halimbawa o na nag-exemplify ng ganitong mga prinsipyo, ay pinapakilala ko sa inyo si Dr. Tom Katina. He is an American physician at missionary na dinedicate niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa mga tao doon sa Nuba Mountain sa Sudan. Siya nag-iisa lamang na permanent doctor ng hospital na Mother of Mercy. Nagpo-provide ng medical care sa mahigit na 750,000 people sa kanilang populasyon doon sa conflict zone. Ang kanyang story ay isang powerful example of living out the message of Emmanuel or God with us through the Holy Spirit. Yung pananampalataya ni Dr. Katina ng presensya ng Diyos ay evident po yan sa kanyang hindi nababagong commitment na maglingkod sa isa sa pinaka-challenging and dangerous environment sa mundo. Siya ay nagtitiwala na ang Diyos ay kasama niya, guiding him and protecting him as He provides medical care to those in need. Si Dr. Katina ay nagre-rely siya doon sa guidance and strength of the Holy Spirit sa kanyang araw-araw na gawain. At palagi siya nagsasalita na kung paanong ang Holy Spirit ang nagpo-provide sa kanya ng karunungan at endurance, no? Na makayanan niya ang kinakailangang paggalangan ginagawa niya, no? Sa mga pasyente under extreme conditions. Ang malalim na relationship ni Dr. Katina sa
sa Panginoong Hesus at sa Diyos ay ebidensya ng kanyang commitment to prayer and his reliance on God's guidance. Malimit siyang nagdadasal kasama ng kanyang mga pasyente at hinahanap ang direksyon ng Diyos sa kanyang mga gawain. So, Dr. Catina's life is a living proof to the converting power of God's love. He dedicates himself to serving the people of the Nuba Mountains, reflecting God's compassion and grace in his actions. Kaya bilang conclusion, as we disperse, we will carry with us the profound truth that God is with us, Emmanuel. Through the Holy Spirit, we are never alone, but always united with Jesus and God, sharing in their divine presence and love. So may this truth change our lives, inspire our actions, and fill our hearts with hope and joy. This Christmas, we will embrace the gift of Emmanuel and let His presence shine through us, bringing light to a world in need. Amen. So tayo po ay manalangin. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa regalo mo pong walang iba kundi ang iyong pong anak, ang Panginoong Jesucristo, at maging sa banal na Espiritu na naninirahan sa aming kalooban. Kami po, Ama, ay nagdiriwang sa kapanganakan po ng inyong pong anak. Dalangin po namin sa pagsagawa nito na kami ay ever mindful sa inyo pong presensya sa amin. Na dalangin po namin na kami nga po ay pagkaisahin kasama po ninyo at punuin niyo po ang aming mga puso ng inyo pong pag-ibig. Ito po ay aming dalangin sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Amen.